Wanted na rin mga kababayan yung asawa ni Atty. Harry Roque. Damay-damay na mga kababayan. Kinontempt ng Congress ng Quadcom kasi matigas din ang ulo tulad ng kanyang asawang si Atty. Harry Roque. Ayon, kinontempt. Ayan po, Myla Roque cited in contempt for failure to appear before House Quadcom for the third time. Matindi po yung warning ni Congressman Bienvenido Abante Jr. Saka yung opening speech po ni Congressman Barbers. Mabigat po yung mga binitawang salita ni Congressman Barbers. Talagang hindi nila tatantanan. Hanggat hindi naaayos ang mga problema ng bansa, lalo yung mga kinasangkutan ng mga previous officials po during the previous administration. Gusto talaga nilang maitama yung mali. Malabo po yung mga sinasabi ng mga nausog na isang political persecution ang ginagawa ng administrasyon na to, lalo na po ng Quadcom. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Yung mag-asawa po, parehas ng wanted. Yan kasi, matitigas ang ulo. Sabi dito sa report ng Impact Leadership. Relationship goals. The House Quad Committee has cited Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson Harry Roque, in contempt for her failure to appear before the panel for the third consecutive time. The Quad Committee, which is investigating illegal Philippine offshore gaming operations or POGOs and other illicit activities, summoned Myla Roque to testify, but she has repeatedly failed to comply with the orders. As a result, the committee moved to hold her in contempt. Hindi po obra ang angas nitong mga minions ni Digong. Pero anya Mr. Maravillas, nabasa mo yung mga lumalabas na balita na pati si Inday malamang makontempt din. Hintayin natin mga kababayan kasi may investigation din po yung Committee on Good Government and Public Accountability. Tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng committee. Kasi may power naman po talaga na i-contempt. Yung mga sinasabi nila na abuso, inaabuso daw ito ng committee. Kayo yung abusado eh. Kung hindi kayo umabuso nung panahon ninyo, walang investigasyon sana na ginagawa yung Congress. Kailangan ito mga kababayan na gawin para maitama yung mga mali. Ang daming mali, ang daming krimen at illegalities na kinasangkutan yung previous administration. At sabi ko nga po,
malamang sa malamang ito pong bumubulwak na mga irregularities and crimes involving officials of the previous administration could affect the political future ng mga Duterte at mga alyado nila, lalo yung mga seeking re-election po in the Senate, pati sa Congress. Kasi siyempre, unti-unti na pong nagigising yung ating mga kababayan. Ganon pala niya katindi ang ginawa ng previous administration na pinapalitaw nila malinis yung kanilang pamamalakad noon. Pero lumalabas ngayon ang matinding kabulukan. You see, putting our country in great risk sa national security. Ito pong itong investigasyon hindi lang sa AGK kundi sa Pogo at yung drug war. Itong sa Pogo po, konektado po sa pamamakyaw ng mga properties, real estate in thousands of hectares ng mga Chinese. So ganun po ito kaimportante, kaseryoso, involving our national security and our very existence as a nation, mga kababayan. Kaya nangayayat na po si Harry Roque. Sabi po ni mabigat yung binitawan po na speech ni Congressman Abante. Sabi po ni Abante, to all those who believe they can continue to evade the law, let me borrow the words of the late Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. To these people and to those still in hiding, like Attorney Harry Roque, I say this: have the courage to face the consequences of your actions. It is better to stand and be judged than to live in the shadow of your wrongdoings. Maniwala po kayo, justice will catch up to you sooner or later. It is not a matter of if, but when, as we have always said, the time of reckoning has come. Matindi po yung mga binitawan na pananalita ni Congressman Abante na isa pong pastor. Ngayon, sinisiraan na po si Pastor Abante, si Congressman Abante. Lahat man po, pati nga ako, sinisiraan ng mga DDS. O, diba? Gusto nilang i-destroy, mga kababayan, yung credibility ni Congressman Abante at yung buong Congress ng Quadcom at buong Congress. Ganon sila. Pero ang katotohanan, kahit po pagtakpan nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinabi ni Congressman Quadcom Chairman Ace Barbers. The next part of the agenda is the approval of the minutes of the meeting held last September 27, 2024. And ito pa, i-advance natin, fast forward natin. Ito yung naging pahayag sa opening statement ni Congressman Barbers for this committee hearing today. Magandang umaga po sa ating lahat, to the principal proponent of the Quadcom, Honorable Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Co-Chairman and Vice Chair of the Quadcom, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 8th meeting of this joint committee. Today, as we continue our journey of uncovering the truth and seeking justice for victims of human rights violations committed by some rogue and misguided elements of the police in the guise of implementing the war on drugs, we shall be hearing testimonies of some of the victims, members of their families, and other witnesses who will recount to us their horrible experience and retell their painful stories. This time around, without fear and with renewed hope that Quadcom may be the instrument to find their closures and the justice that has eluded them for years. Inspired by the Quadcom success in the Barayuga murder case, other victims have decided to come forward to help us tell the nation and the world the evil that they have experienced. So that, just like in the Nuremberg trials of World War II atrocities, these horrible acts may not happen again. Their perpetrators brought to justice and laws may be amended, introduced and crafted
to guarantee these ends. Sa ating mga kababayan, sa lahat ng dako ng daigdig, hindi po natutulog ang hustisya. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya upang magampanan ang aming tungkulin bilang mga mambabatas. Ipaglalaban namin ang lahat ng ating mga karapatan. Karapatang mabuhay ng tahimik, walang takot, malaya at may dignidad. Sa lahat po ng aming ginagawa, wala kaming gustong sirain at wakasan kundi ang pang-aabuso sa kapangyarihan, ang pagmamalabis, ang pangluloko at pagsasamantala na pagnanakaw sa kaban ng bayan, pananagpatay ng walang katwiran o pagsasaalang-alang sa karapatang pantao kapalit ng pangakong salapi, promosyon sa posisyon o pagbabalik sa serbisyo. Ang mga pangakong ito at pabuya ang sumira ng mga institusyon. Paninindigan, dangal, paniniwala sa Diyos, relihiyon, pagpapahalaga sa kapwa at sa halaga ng buhay sa mga pamilya at nagpatibay ng maling paniniwala ng mga sangkot sa karumal-dumal na krimeng ito na ang kanilang ginagawa ay tama at ang kanilang pabuyang natatanggap ay kanilang premyo sa pagsunod sa mga utos ng nakatataas. Isang matinding kanser ng lipunan ang nangyari. Marami sa mga sangkot ay nagkamal ng limpak-limpak na salapi na siya ngayon nilang ginagamit upang patuloy na takutin ang mga biktima na para bagang walang katapusang kasamaan ang hanggang ngayon ay namamayani at naghahari sa ating bayan. Ang ibang mga abogado na may sinumpaang tungkulin na maghanap ng hustisya ay naging mga biktima, kasangkapan at kasangkot sa pag-aalipusta sa ating bayan. Sa ngayon, ang Quadcom ay naharap sa mga ganon katindi ng previous administration ko. Na supilin at patahimikin ang dinig. Sa Korte Suprema, may mga aksyon na nakabinbin kung saan ay hiniling ng mga nasasangkot at mga dayuhan na ipatigil ang ating pandinig o alisan ng kapangyarihan ang komiting ito na humiling ng mga dokumento at paliwanag mula sa mga taong ito. Para sa kaalaman ng lahat, mismo ang ating tas. Yan po yung ginawa ni Inday. Ang nagbigay ng kapangyarihan sa Kongreso. Nagpetisyon sa Kongres o sa upang bumalangkas Supreme na mga Court batas na magbibisyon sa mga mamamayan laban sa mga masasamang gawain gaya ng mga nakita at napatunayan natin sa mga nakalipas nating mga pagdinig. Habang patuloy sila sa pagtanggi na sila ay limpak-limpak, ganon din ang ginawa ni Harry Roque, denied yung writ of amparo niya. Paano nila nababayaran ang mga sangkatutak na abogadong ito? Sila na rin ang nagpapasinungaling sa kanilang mga sinabi rito. Mga minamahal naming mga kababayan, ano man po ang hadlang na itatapon sa amin, mananatili kaming tapat sa inyo. Makakaasa kayo na patuloy naming gagampanan ang aming tungkulin. Mananatiling bukas ang aming mga pintuan para sa inyo dito sa tinaguriang House of the People. We will continue to hear your stories, seek out justice and truth, and fight for your rights in the face of threats to suppress them. Together, we fight for dignity and honor. We can only craft protection if we know the truth. Those who violated our laws should be brought to justice. Salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Katama po yun kay Inday sa Harry Roque. Denied po yung kanilang petisyon, yung writ of amparo. Todo din ang panira ng page ng mga nausog. Yan mali natin ang Pilipinas. 4 hours ago, ang tawag nila sa Quadcom, Tuwad Committee is proposing to classify AGK as heinous crime. Dapat naman talaga po na gawing heinous crime. Sabi dyan, yan ang bill na ipopropose ninyo sa investigation in aid of persecution ninyo against former President Roddy Duterte. Your investigation is only aimed at one man. So it's really hilarious that your fake committee, horrible Ace Barbers, came up with such bill. The inclusion of plunder as a heinous crime is more significant.
Plunder involves the large-scale theft of public funds by government officials, draining resources that are meant for public services, infrastructure, and social programs. Hintay-hintay lang po kayo. Malamang yung plunder kasama sa gawing heinous crime. At baka ang unang tamaan yan, si Inday. O diba? Sabi natin, be careful of what you say and you wish. Baka marinig. Diba? At pagbigyan kayo. Sabi nga po ni Congressman Joel Chua, lumampas na sa nasurpas sa sa plunder yung kinasangkutan ni Inday doon sa paggamit ng kanyang confidential funds. Hintay-hintay kayo. Baka itong sinasabi ninyo na dapat yung plunder gawing heinous crime, talagang gawin. At ang tatamaan po kayo. Reaction nila ito sa post ng Quad Committee. Yan o. Congressman leading the House Quadcom inquiry filed a bill seeking to reclassify and penalize extrajudicial killing as heinous crime. Sabi ng report ng ABS-CBN. Yan po yung final nila. House Bill 10986. O ngayon, pakinggan natin yung opening statement po ni Congressman Abante. Siya po yung Chairman Committee on Human Rights. Maraming salamat, Mr. Chair. My incredibly industrious co-chairs, our distinguished colleagues, resource persons and witnesses, mga kababayan, ang mga nanonood po ngayon na libu-libong mga kababayan natin dito po sa Quadcom hearing, tayo po'y nagsimula na ng ating Season 2 ng hearing na ito. At ang panimula ay tungkol po sa extrajudicial killings. Today, we continue the important work of the Quad Committee in seeking justice for the countless lives that have been affected and lost due to the evils of pogos, illegal drugs, and extrajudicial killings. But before I continue, I would like to acknowledge the members of the Quad Committee who have returned to work despite the ongoing House break, a time when many of our colleagues are filing their certificates of candidacy. This hearing was originally scheduled for October 17, but we move it up because the House of Representatives recognizes that justice cannot wait. The urgency of our work is clear. Those responsible for the violence and suffering we have uncovered must be held accountable. We must continue to be resolute in our quest for justice. Kahit na po dapat kami ay nandun na sa aming mga distrito upang kami magpakilala bilang mga kandidato rin naman. Andito kami upang ipagpatuloy po natin ang ating tinatawag na quest for justice. The Bible reminds us in Proverbs 21 verse number 15, and I quote, "It is joy to the just to do judgment, but destruction shall be to the workers of iniquity." Destruction shall be to the workers of iniquity. End of quote. This passage, ladies and gentlemen, my friends, speaks of the righteous path of justice and the inevitable downfall of those who commit wrongdoing. It helps us to remember our duty in this committee to ensure that justice is served and that those responsible for violence, corruption, and extrajudicial killings will face the consequences of their actions. To all those who believe they can continue to evade the law
let me borrow the words of the late Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Kanina, andun po kami Hindi tatantanan po. sa bills and tawag doon, bills records section. Kami po ay nag-file ng 2 bill. Ito po ang House Bill number 10986 tungkol sa EJK at House Bill 10987 Anti-Offshore Gaming Operations Act, upang sabihin sa ating mga taong bayan na ang Quad Committee ito ay concerned in aid of legislations. Pero gusto ko rin pong bigyan ng babala ang mga tao na siyang guilty sa mga krimen na ito pang Quad Committee ay pwede rin namin gamitin in aid of prosecution. During this short pause in our hearings, this representation could not stop thinking about the information we have unearthed. We have heard in these hearings shocking examples of unexplained wealth. Ito po'y binanggit na sa inyo ng ating Quad Committee Chairman. Houses that cost millions of pesos, businesses bought and owned by those living on government salaries. This reminds me of the line that appears at the beginning of the book by Mario Puzo, the Godfather, attributed to the Honoré de Balzac. The quote is, "Behind every great fortune, there is a crime." The crimes we are investigating, however, go far beyond mere financial gain. They have resulted in the loss of life. I cannot fathom how those who have enriched themselves at the cost of the suffering of others can live with themselves knowing that their fortunes are built on the blood of their fellow citizens. How they can live lavishly knowing that their money is blood money. Hindi po kami ang Quadcom ang maghihiganti rito, kundi ang sabi po ng ating Panginoon, "Vengeance is mine, saith the Lord, I will repay." Gagamitin po ng Diyos ang ating mga korte, ang ahensya ng gobyerno, mga law enforcement agencies. Gagamitin po ng Diyos ang taong bayan upang makita po natin na ang mga taong gumawa ng mga krimen na ito ay hindi maaaring makatakas. To these people and to those still in hiding, like Attorney Harry Roque, I say this: have the courage to face the consequences of your action. It is better to stand and be judged than to live in the shadow of your wrongdoings. Maniwala po kayo, justice will catch up to you sooner or later. It is not a matter of if, but when. As we have always said, the time of reckoning has come. Mga kababayan, the House of Representatives will not rest until those responsible for these heinous crimes are caught, tried, convicted, and punished. We owe this to the victims, their families, and to every citizen who believes in the rule of law. Nandito po ang ating mga kamag-anak ng ating mga biktima na sila po ay nag-travel pa sa malayong lugar mula Cebu upang pumarito. Hindi na po sila pumasok sa trabaho upang ideing po nila ang mga injustices na nangyari sa kanila. We will not stop there. We will also ensure that the suffering we have witnessed will not be repeated. We are committed to putting in place safeguards and laws that will prevent such tragedies from happening again. Hindi ito pwede
maulit muli. Justice may sometimes be delayed, but it will not be denied. With resolve, we will continue this fight until justice is finally served. Maraming salamat po. Matindi po, mabibigat yung mga binitawang pananalita ni Congressman Abante. Di namin kayo tatantanan. So ipanalangin natin yung safety ng ating mga Quadco members. Ginagamit sila ng ating Panginoon para to exact justice. Para doon sa mga nabiktima ng previous administration, ng mga abuses po. Kaya kung sila po ay pinagabol ng batas, resulta po ito, consequences ito ng kanilang mga actions. Walang persecution dito. Not persecution, kundi prosecution. Dapat panagutin yung mga nagkasala. What you sow, you reap. Ang inyong itinanim ay inyong anihin. Kaya sabi ko nga po, mali yung mga sinasabi nila na paninira ito sa previous administration. Hindi po. Consequences ito ng inyong mga aksyon. Ang nanira po sa inyo, sarili ninyo, siniraan ninyo. Kasi gumawa kayo ng mga kamalian. Tama po? Ang problema sa inyo, nasanay kayong gumawa ng mali, pero ayaw ninyong managot. Hindi man po maaari ang ganyan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.